Isang babae na feminista, isang lalaking aktivista. Silang dalawa'y nagkakilala, nagkasundo sa politika. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, ating pag-uusapan ang isa sa mga haligi ng musikang Pilipino, si Heber Bartolome. Alamin natin ang kanyang kwento mula sa murang edad hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. Umpisahan na natin dito sa Pinoy Wisdom. Ipinanganak noong ika-4 ng Nobyembre, 1948 sa Cabanatuan, Nueva Ecija, si Heber Gonzales Bartolome ay lumaki sa isang pamilya ng mga musikero. Ang kanyang ama ay isang pastor at tagagawa ng mga gitara, habang ang kanyang ina ay isang mga awit ng zarzuela, kaya hindi kataka-taka na lumaki si Heber na malapit sa sining at musika. Nag-aral siya sa University of the Philippines, kung saan nakapagtapos siya ng Fine Arts noong 1973. Sa dekada 70, itinatag ni Heber ang kanyang bandang Banyuhay kasama ang kanyang mga kapatid. Ang musikang kanilang nilikha ay naging bahagi ng kilusang makabayan, lalo na sa panahon ng batas militar. Ang kantang Tayo'y Mga Pinoy ang naging isa sa kanilang pinakatanyag na awitin na tumatalakay sa pagmamahal sa sariling kultura at lahi, isang pahayag laban sa colonial mentality. Ang mga awitin ni Heber ay hindi lamang para sa aliw, kundi nagsilbing tinig ng mga ordinaryong mamamayan, gaya ng karaniwang tao at inutil na gising na umantig sa mga damdamin ng masa. Isa sa mga kontrobersyal na bahagi ng kanyang karera ay ang kanyang pakikipagbakbakan sa PhilSCAP, Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers. Si Heber ay naging vocal sa kanyang paninindigan laban sa maling sistema ng pagkolekta ng royalties para sa mga musikero. Ito ay nagdulot ng alitan sa pagitan niya at ng organisasyon, ngunit patuloy niyang ipinaglaban ang mga karapatan ng kanyang mga kapwa musikero. Dahil dito, hindi lamang siya naging simbolo ng musika, kundi ng pakikibaka para sa hustisya sa industriya ng sining. Hindi lamang sa musika nakilala si Heber, isa rin siyang mahusay na pintor. Ang kanyang likhang sining ay nagpapakita ng kanyang malalim na pagmamahal sa kulturang Pilipino. Bilang propesor ng Filipino Literature sa De La Salle University noong 1981 hanggang 1984, itinuro niya ang kahalagahan ng wika at sining sa pambansang pagkakakilanlan. Naging aktibo rin siya sa mga exhibit ng kanyang mga obra at naging bahagi ng iba't ibang samahan ng mga alagad ng sining sa bansa. Sa kasamaang palad, pumanaw si Heber noong Nobyembre 15, 2021, ilang araw lamang matapos ang kanyang ika-73 kaarawan. Ayon sa kanyang pamilya, matagal nang may iniindang sakit si Heber, partikular sa prostate, ngunit hindi niya ito ipinagbigay alam ng husto sa publiko. Sa kabila nito, ang kanyang kontribusyon sa musika at sining ay hindi kailanman malilimutan ng mga Pilipino. Ang kanyang mga awitin, lalo na ang mga makabayan at makamasang mensahe, ay patuloy na umaantig sa damdamin ng bawat Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Bilang pagtatapos, si Heber Bartolome ay isang huwarang alagad ng sining na hindi natakot magpahayag ng kanyang mga saloobin at ideolohiya sa pamamagitan ng musika at sining. Ang kanyang mga awitin ay naging inspirasyon para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Patuloy nating pahalagahan ang mga iniwang yaman ng isang tunay na musikero at pintor na si Heber Bartolome, isang tinig ng bayan na hindi malilimutan. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa ang makaalam tungkol sa buhay at kontribusyon ni Heber Bartolome. Maraming salamat sa pakikinig. Dito lang yan sa Pinoy
Wisdom